And there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever both not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, sat not down first, and counted the cost, whether he may sufficient to finish it? Lest haply after he had laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him. And saying, this man began to build, and was not able to finish. Verse 31, or what king going to make war against another king, sat not down first, and counted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, Panginoon, muli kaming lumalapit sa inyo, dumadakilat, nagpupuri sa inyong banal na pangalan. Inihiling ko, Diyos, sa inyong patnubay muli. Linisin niyo ang aming puso at aming kaisipan sa sandali pong ito, at hinihiling ko po na pangunahan niyo po kami ng inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang, Panginoon, magkaroon kami ng pagpapala at pag-unawa muli sa inyong salita sa oras pong ito. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Makakaupo na po kayo? Alright. Dito po sa nabasa po natin, isang kwento na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo. Kung sino man ang gustong maglingkod, nakasama at gustong sumunod sa akin, ang sabi niya rito na hindi napupot sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at maging sa kanyang kapatid na lalaki at babae, o sa kanyang sarili mismo, ay hindi magiging disipulo ko. At ang sabi niya ay ganito, sino man ang hindi magpasa ng cross at sumunod sa akin na hindi magiging disipulo ko, sabi ng Panginoon. At sino sa inyo ang gustong magtayo ng tower, magtayo ng bahay, magtayo ng tower, sabi niya rito, hindi muna umupo at binilang niya muna kung kaya niyang tapusin o gawin ang kanyang dapat gawin. O kaya niyang matapos. At sabi niya, magsimula doon sa pundasyon hanggang matapos. At ang sasabihin ng mga tao, siya nagtatayo at hindi naman natapos, sisimulan siya na siya ay hamakin. O ang sabi ng Panginoon, ikaw ba isang hari na ikaw ba ay makikipagdigma sa kabilang kaharian, sa isang hari, at ikaw ba ay hindi ka muna umupo at bilangin mo ang sundalo at kasundalo mo at sundalo niya. Kung 10,000 ang iyong tao, ang sasalugupain mo, 10,000 ang tao mo, ang kakasagupain mo ay 20,000 or 20,000. Yan ang wika po niya. Okay. So sa mga tuwid, sinabi ng Panginoon na kinakailangan muna ay umupo. Kinakailangan muna ay pag-isipan. Kapatid, kung ikay nagpaplano na magtayo ng pamilya, kinakailangan upuan mo. Sapagkat ang pagpasok sa pamilya ay isang mabigat na responsibilidad at pangwalang hanggang buhay. Hindi po tayo naniniwala na ang mag-asawa ay maghiwalay. Wala sa Bible yan. Sapagkat sabi ng Bible, ang sino man pinagsama ng Diyos, walang sino man, kahit sino man, ay makapaghiwalay sa dalawa. Kaya ang mga taong ito na naghihiwalay, hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi yan kalooban ng Diyos. Ang sirang pamilya ay hindi kalooban ng Diyos at hindi yan ang disenyo ng Diyos. Kaya ang sabi niya, kailangan muna umupo ka, bilangin mo, pag-aralan mo, pati yung magiging asawa mo. Okay? Magiging pamilya mo. Yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Nanawan ba ninyo? Pag pumasok ka sa isang relasyon, bilangin mo rin, kaya ko na ba? Kaya ko na ba ang responsibilidad? Ako ba ay mentally, spiritually, financially, lalo spiritually matured? Kaya ko kaya? Ako kaya pwede na? Alright? Kung ako kaya magkaasawa, dalawa na kami, yung sarili ko nga, di ko mapakain, yung pang magdalawa na kami, yung sarili ko nga, di ko mabilhan ng gusto ko sa sarili, magiging dalawa ka, at sa konting panahon, magiging 3 kayo, at konting panahon, magiging 4 na kayo. Alright? Naunawan niyo ibig sabihin ko? Kailangan pinagpaplanuhan, pinag-iisipan, bago bumigay. Kasi tayo, bahala na, nandiyan naman ang Diyos.
Bahala na, nandiyan naman ang nanay ko. Bahala na. We approve without thinking. Di ba? Alright. Ang gusto ng Diyos, planuhin natin. Kaya nga, family planning. Ang akala ng Pilipino, mag-family planning ka nga, oy, ayaw ko nga mag-control. Ang akala nila, pagkukontrol lang anak. Tuturuan lang tayo dyan, kailangan 1-2 anak. Kaya nga tinawag na family planning ay pagpaplano ng pamilya. Hindi lamang pag-uusapan dito, yung mag-control kayo ng pag-anak. Kung di pagpaplano ng pamilya, kung paano kayo magtatayo ng pamilya. At kung paano nyo patatakbuhin ang inyong pamilya. Kaya nga, family planning eh. Naunawan ho ba natin? Alright. Kailangan muna yung upo. Bakit? Sapagkat ang plano ng Diyos, ikaw at ako, pag nag-asawa at nagtayo ng pamilya, nagtayo ng isang bahay, nagtayo ng isang pamilya, kinakailangan tayo maging masaya. Spiritually kailangan balanse lahat yun. Financially, equipped naman siya, pastor. Matalino siya, may trabaho na siya, yung nanay niya mayaman, yung tatay niya mayaman. Kaya na namin. A house is not a home, and a home is not a house. Tandaan mo yan. Amen? Pwede kang magtayo ng malaking building, ng bahay, malapalasyo, 120 rooms with swimming pool sa gitna. With luxurious car na paparada. Sabihin mo pang European car, Reynolds, Volvo, Mercedes-Benz, at yung BMW. Sabi mo lahat ng American car, mayroon ka. Wow, hindi ko mo mayroong ganyan, masaya ang pamilya. Naunawan ba ninyo? Kahit meron kang bisikletang kakarag-karag, at pagkatapos ay motor na kakarag-karag, at ang iyong pagkain ay medyo talbos ng kamuti, kangkong, at sinawsaw sa bagoong, o kaya ay tinapa, pero kung masaya kayong pamilya, hindi mo kayang ipagpalit yan sa isang mansyon. Aanuhin ko ang mansyon kung kwago ang nakatira. Mas masarap itong ganitong buhay na malaya sa Panginoon. Hindi po ba? Kinakailangan iisipin mo, ika-count mo yan, paplanuhin mo yan. Kung ikay-sabi, yun ang talata na pinag-uusapan po natin. Na even ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya'y nasa lupa, nag-submit siya sa human father and mother. Naalala ho ninyo, nung i-dedicate po siya sa templo, the fast over, nung kapistahan, nagkaroon ng dedication, tinala yung bata ni Mary at ni Joseph para ihandog. Pagkatapos, 3 days naglakad na sila. Nandun na sila sa desierto. After 3 days, asan yung ating anak na hinihandog? Wala. Naalala niyo yan? Bumalik sila sa templo, natagpo na lang ang Panginoon, nagtuturo sa templo at ang audience niya yung mga doktor, mga matalinong tao. Arang sabi niya, bakit hinahanap ka namin? Ano sabi niya? Ginaganap ko pa ang kalooban ng aking ama. Naalala niyo yan? One time, kasama na naman niya ang kanyang pamilya. Doon sa aklat ng Juan 2. Nagsimula doon na sa Kana, nagsimula ang unang milagro ng Diyos na ang tubig ginawang alak. Nandoon ang kanyang pamilya. Naalala niyo yun? Pagkatapos ang sabi ni Mary sa kanyang anak, si Jesus, wala na silang alak. Inuutosan si Jesus na gumawa ng alak. Ang sabi ng Panginoon, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking araw, oras ay hindi pa dumarating. Ang sabi ng Mary sa mga disciples, kung ano sinasabi niya, yun ang gawin ninyo. Naalala niyo yun? Naalala niyo nung ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus ng Kalbaryo? Sa ikatlong wika, anong wika niya? Una, Father, I forgive them for they know not what they do. Second, today thou shalt be in paradise. Be with me in paradise. Dadaling ka sa aking paraiso. Amen? Ikatlo, ano sabi niya? Nakita niya yung nanay niya sa laman at si John. Sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Naalala niyo yon? Ano ibig sabihin po noon? Ang ating Panginoon ay malapit sa pamilya. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng pansin at pagpapahalaga sa isang pamilya. Kaya siya mismo ay kasama sa isang pamilya hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Malapit na siyang mamatay, kasama rin niya ang kanyang pamilya. Nagsabit po siya, mga kapatid, sa pamilya. Bakit po? Ito sasabihin ko sa iyo. Ang pagsunod sa Diyos, hindi po ibig sabihin na ibaliwala mo ang iyong pamilya. Hello? Following God does not mean we neglect our family.
It means we care for our family. Ang ibig sabihin, nagmamalasakit tayo sa ating pamilya. According to God's will. Ayon sa plano ng Diyos. Alright? Naunawan mo ba ninyo? Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Well, actually, nung ang Panginoon nasa lupa, yung kanyang mga kapatid sa laman ay hindi na nanampalataya sa kanya. Hindi na niniwala sa kanya. Si Jude, si John, yung mga babae, hindi na niniwala sa kanya. But after the resurrection, saka lang sila naging Christian. Naalala nyo, nababasa nyo yun. Alright? Okay, naunawan ba ninyo? Yan. Saka sila sumunod sa Panginoon. Pero ating makikita po rito sa banal na kasulatan, kasi po rito, hindi po talaga plano ng Diyos na tayo bilang isang pamilya ay wasak. Alright. Ayon sa pagsusuri, kung kayo magsusuri, kapatid, mga young people, hindi namin kayo dinidiscourage, gawin ninyo yung pagsusuri. Mag-survey kayo dito sa Kabuyaw. Mag-survey kayo sa Laguna. I-survey ninyo ang may sapat na gulang na nag-asawa na mayroong trabaho at i-survey ninyo yung bata pang nag-asawa na walang trabaho. Survey ninyo kung sino ang maaliwalas at maayos ang buhay. Survey ninyo. Naman ba ninyo? Marami naghihiwalay because premature pa sila. Hindi pa sila handa sa magandang responsibilidad at mabigat na responsibilidad. Ang sasabihin ng matatanda, lalagay na siya sa tahimik. Kailan na tahimik ang mag-asawa? Naman ba niya? Ang paglalagay sa pag-aasawa, ang sabi nila ay, paglagay sa tahimik, kayong mga may asawa, magsablita kayo ngayon. Mula nung kayo makasal, tahimik ba buhay nyo? Puro responsibilidad, di ba? Kaya ang sabi ng isang abogado, ang pag-aasawa, pagtalikod sa mundo at pagharap sa impyerno. Lalo kapag nakapag-asawa ka na wala sa Panginoon. Pero ako'y naniniwala kung ang bawat isa sa atin, lalaki, babae, nanay, tatay, lahat buong pamilya, maging anak, naglilingkod sa Diyos, ito'y pamilyang masaya. At yun ang plano ng Diyos sa ating buhay. Ayaw ng Diyos na sira ang pamilya natin. Ayaw ng Diyos na gano'n. Ayaw ng Diyos because the first institution that God built here on earth is family. The second is government. And the third is the church. So yung unang-unang institusyon na tinayo ng Panginoon, pamilya. Pamilya, mga kapatid. Kaya ang pagpapamilya ay isang sagradong gawain ng mag-asawa. Kaya ang pagkakasal ay isang sagradong pagkakasal sapagkat ang pagkasal ay isang sagrado. Therefore, kung ito'y sagradong kasalan, dapat ayusin natin at itama natin ang ating pagkasal. Paano magiging sagrado kung puro kasinungalingan ang ginagawa natin? Paano magiging sagrado kung luray-luray yung kinakasal natin? Ano yung ibig sabihin ko? Sagrado ang kasal. Sabi niyo, sagrado ang kasal. Banal ang kasal, sagrado. Kailangan ayusin din natin ang pagkakasal because ito'y sagrado. Naunawa naman niya. Okay. So kaya nga, kapatid, hindi po pwede sapagkat ayaw ng Diyos na wasak na tahanan. Gusto ng Diyos ang tahanang masaya. Tingnan po ninyo sa Matthew chapter 15. Gusto kong buksan po ninyo sa verse 3 hanggang verse 9. Matthew chapter 15. Meron po ritong kwento ang Panginoon sa chapter 15 ng book of Matthew. Verse 3 to 9. Na ganito, babasahin ko po sa verse 9. Ang ganito po. But vain, they do worship me. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Teaching, okay, verse 9 na pala yung binasa ko. For doctrines and commandments of men. Verse 3 muna. Medyo una kagad ako sa 9. But he answered and said unto them, why do ye also transgress the commandments of God by your tradition? Bakit ninyo sinasaalang-alang at inaano ang kauutusan ng Diyos ng dahilan ng inyong tradisyon? Okay? Dahilan ng tradisyon. For God commanded, saying, honor thy father and thy mother. And mother. And he had cursed father nor mother, let him die the death. Ang sino mang nagka-curse, ano ba sa Tagalog nagka-curse? Sumusumpa. Sinusumpa yung nanay, sinusumpa si tatay, hayaan mo siyang mamatay. Kaya wag kayong susumpa ng tatay at nanay nyo. Babalik sa inyo. Okay? Nakuha niyo talata? Mahalin ninyo at respeto niyo ang iyong nanay at ang iyong tatay. Kung masama ang tatay mo, irespeto mo pa rin. Ipag-pray mo lang siya sa Panginoon, baguhin siya ng Panginoon. At wala ka pa rin karapatan na i-curse mo yung tatay mo at nanay mo. Sapagkat ang sabi ng kautusan, mamamatay ka. Verse 5. But ye say, whosoever shall say to his father and his mother, it is a gift, by whatsoever he mightest be profited
by me. Ha! Ang sino mo nagsasabi sa akin, ang tatay ko at ang nanay ko'y kaloob sa akin, o meron kang pakinabang sa akin. Ibig sabihin, gaganting palaan ka ng Diyos. Alright? Naman pa ninyo? O totoo naman, kung masama ang tatay mo at nanay mo, bakit? Sumulpot ka ba sa mundong ito na ganyan ka na? Hindi naman eh. Kahit paano, nabuhay ka sa mundong ito dahil sa Kanya. Kahit paano, lumaki ka ng ganyan dahil sa Kanya. Sa kanila. Dapat magpasalamat tayo sa kanila. Tama po ba? Verse 6, and honor not his father and his mother, alright, shall be free. Thus have ye made the commandments of God of none effect by your tradition. Ye hypocrites, kayo mga mapagpaimabaw, hipokrito. Well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draw it nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their hearts is far from me. Ang sabi ng Panginoon, sabi ni Propeta Isaiah, kayo yung sinasabi ng bayang ito, pinupuri ako ng kanilang mga labi, ng kanilang nguso, ng kanilang bibig, at kanilang mga labi pinupuri ako, pero ang puso nila malayo sa akin. Kaya yung pamilya na wasak at anak na ayaw magpasakop sa magulang, ang sabi rito, wala. Na lalo yung tradisyon natin, pinahiral natin kaysa sa kautusan ng Diyos, wala yun. Alam ba ninyo? Dahil lang lamang sa tradisyon, marami nag-aasawa na hindi nisa nasa alang-alang ano kinabukasan. Di ba? Hindi ba ninyo alam na mas maraming bilang na mag-asawa ngayon nagsasama sa isang bubong, hindi dahilan sila nagmamahalan, kundi ang kanilang sagot, dahilan lang sa anak. Kung hindi lang dito sa anak ko, linayasan ko na yan. Kung hindi lang sa anak ko, hoy, hindi magandang rason yan. Ang magandang rason, kaya kayo nananatili, sapat kayo nagmamahalan. Sapagkat kahit kayo magkasama sa isang bubong, hindi kayo masaya. At siguradong lagi kayong magbabangayan. Bakit? Nang dahilan sa anak mo lang kayo nagsasama. Hindi pag-ibig. Di ba? I hope na iintinan po ninyo ako. Alright? Pamilya pong pinag-uusapan natin at ang intensyon ko ay maging pagpapala ko sa inyo sa sandali pong ito at maunawa ninyo ng pagpapamilya isang sagradong bagay. We cannot serve God without honoring our family needs. Alright? Naunawa ba ninyo? Kung hindi ka responsable na tatay, hindi mo po pwedeng sabihin mo, ino-honor mo ang Diyos. Okay? Huwag mong sabihin, babae, nanay, na irresponsable, huwag mong sabihin, mahal ko ang Diyos. Hindi po pwede ho yun. Sapagkat sagrado ang pamilya. Okay? Naunawa ba niyo? Hindi ba ninyo alam na maraming mga tao nagsasama sa isang bubong, sa isang pamilya, sa isang tahanan, pero po ay hindi idea ng Diyos. Ideya lang nila. Kaya't, ano nangyayari? Posible po ng mag-asawa at mga anak ay nakatira sa isang bahay, ngunit hindi sila magkakasundo at hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Naunawa ba niya? Pag yung isa nasa TV, isa pa rin sa TV. Ilipat yung isa. Kundi sa computer lang siya. Nagsalubong, mag-ama, mag-ina, sa bahay. Di ba? Di ba ninyo alam na maraming ganyan ang pamilya ngayon? Nakalulugod ba sa Diyos yun? Hello? Hindi nakalulugod yun. Ang maganda, ang pamilya, magkasalubungan sa bahay, nagbubungka mga. Nagbibiruan man lang, nagkukwentuhan, nagingitian. Di ba? Ang saya ng ganong pamilya na nagkikiliti at nagbibiruan. Pero problema sa ngayon, pag ibang tao ang nagbiro, okay lang sa kanya. Pero kapag kapamilya, galit siya. Pero kapag kapuso, hindi. Bakit? Eh, love niya yun. Kapuso eh. Kapuso eh. Pero kapag kapamilya, huwag mong sasalingin yung kanyang gamit. Pero kapag kayong kapuso niya, kahit na nasira, okay lang. Di ba? Kung sino yung kasama sa pamilya, pinagdadamutan. Pag kapuso niya, bigay dito, bigay doon. Pagkakamang pamilya, bigay ka, yan ang ugali ng tao ngayon. Mas maganda ang pakikitungo sa labas kaysa sa loob ng bahay. Disenyo ba ng Diyos yun? Na dapat, supposedly, yung mga magkakapamilya ay magkakapuso. Di ba? Ibig sabihin,
Kung kayo magkakapamilya, nagmamahalan kayo, nagdadamayan kayo, nagmamalasakita sa isa't isa. Hindi. Pag nandyan yung nanay, yung mga anak, bakit? Pag konting kibo mo, kurot dito, pingot dito, kurot mo. Alright. Sino matutuwa? Anak mo. Okay. Naunawa na ba ninyo? Kapatid, serving God through serving your family. Okay? We need a biblical view of the family. Okay? Meron dapat tayong mga pamilya na dapat yung view ng pamilya natin ay nasa Biblia. Pastor, meron ba niyan sa Bible? Ay isang tambako. Isang tambako. Dapat po yung first priority natin ay serbihan po natin ang ating pamilya at ma-maintain po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Okay? Ang sinasabi ko po ay yung araw-araw na paglikod natin at paglakad natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Pakinig po kayo. Dapat nating alalahanin that family that hindi po nabubuhay by bread alone. Kung sabi nga ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth the mouth of God. We must remember that families cannot live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Ibig sabihin, for a family to understand their God-given responsibility, each member must give their heart to Christ. Lahat ng miyembro ng pamilya. There is no other way to put your family first than put Christ more than you and your family. Ibig sabihin ko, kinakailangan natin sa pamilya natin, ang nangunguna ay ang ating Panginoon. Put Christ or put God first in your family. Hindi po dapat nagrurule sa bahay yung tatay. Ang nagrurule dapat sa bahay ay ang Panginoon. Kaya masarap ang pamilyang ang Panginoon ang siyang nanguna sa pamilya. Sapagkat mas masaya ang pamilya ang Panginoon ang siyang nangunguna. Dapat makita natin yung priorities of husbands and wives. Ano ba yung ating priority sa buhay? Tingnan po natin yung mga godly priorities of husband and wives. Ang Apostol Pablo ay naglista ng ilang mga priority ng asawang lalaki at babae. Tingnan po ninyo sa Ephesians chapter 5. Verses 20 to 28. Ephesians chapter 5. Makita po natin dito sa verse 20 to 28 ang ganito. Give thanks always for all things unto God and the Father in the name of the Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Okay? Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands and everything. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Now, dito po yung ating makita sa verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot, nor wrinkle, nor any such thing, but that should be holy without blemish. So, old men love their wives and their own bodies. Okay? Sa kanilang sariling katawan. He that loveth his wife, loveth himself. Ang umiibig sa kanyang asawa, iniibig ang kanyang sarili. So, dapat natin makita ang pinakang sentrong points po rito ng verse na ito. Nangingibig sabihin, lalaki, asawang babae, ay hindi pwedeng umibig sa isa't isa hanggat maunawa nila ang pag-ibig ni Kristo sa isa't isa. Alright? Kailangan yung lalaki may pag-ibig kay Kristo, yung isa may pag-ibig kay Kristo. Bakit po? Pagka magkaiba yan, mag-asawa yan, sigurado mag-aawa yan. Okay? The love that holds marriage together is patterned after God's or Christ's love for each of us. Doon dapat nakapattern. Okay? Sinasabi ko uli at sasabihin ko uli sa inyo. Dapat yung pag-ibig natin nakapattern sa Panginoon. Na ang pattern nyo ay, sabi diyan, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa church. Inihambing ng Panginoon yung kanyang pag-ibig sa church at yung pag-ibig na mag-asawa na handang ibigay ang kanyang sarili.
Eh bakit ang mga lalaki, pag nangliligaw lang, saka nagyayabang sa babae? Para mga pikak yan pagka nandyan yung ang liniligawan niya. Pero pag naging asawa na, pinapabayaan na yung asawa niya. Di ba? Pagka yan nandyan yung kanyang liniligaw-ligawan, yung kanyang crush, alam ka na? Alam mo siga yan? Alam mo sino magaling? Di ba? Kahit sinong sumali niyo. Bago mo sasalingin yan, love ko yan. Kontra-kontrahin yan. Pagsakay sa jeep. Pagbaba sa jeep. Paglakad sa kalsada, siya yung sa danger zone. Siya yung babae na sa gilid. After a while, nagkabuntis, nagkaanak, ano nangyari? Ha? Nagde-date? Sabi niya, kanina ka pa ba? Sabi ng lalaki, kanina lang. 2 oras lang. Pasensya ko na, nalate ako. Okay lang. Na mag-asawa na? Ilang minuto pa lamang na late. Sabi ng asawa, bilisan mo! Takal-takal mo! Diba? Tapos lalakad sa kalsada, ang bagal mo kasi ang bagal mong tumawid Ayan. Nung umakyat, siya ang nauna sa jeep, binitbit yung asawa, takal mo kasi nagbabago yan Nung manliligaw, ang ganda nga na ng pakikitungo. Kita niya? Pero sabi ng Bible, dapat ang pattern natin sa pag-ibig katulad ng Panginoon na handang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang liniligawan. Pag may aso, Doberman, alis ka dyan. Ako harap dyan. Ganyan. Pero kapag may asawa na, sige ka dyan, bahala ka dyan. Nung nanliligaw, Sinta, kung kaya ko lang sungkitin ang mga bituin sa langit, ay gagawin kong kulintas sa iyong dibdib. At ang buwan na parang suklay, kukunin ko at sasabi ko sa iyong ulo parang sangreyo. At ang star, bibigyan kita ng star. Yung pala na mag-asawa, binugbog, boom! Star. Ang daming star. Yung palang star ang sinasabi niya. Star pala yun. Sabi niya, sa katanghali ang tapat, anumang lapad ng disyerto'y kaya kong lakarin, tawirin, alang-alang sa iyo, Sinta. Alin man pinakang malalim na ilog sa balat ng lupa'y lalanguyin ko't sisiri-siring ko. Kung anong makuha ko doon, ibibigay ko sa iyo pagtanda ng aking pagmamahal sa iyo. Ano man lamig ng dagat na pinakang malapad na dagat ay kaya kong languyin. Lalanguyin ko. Alang-alang sa iyo, mahal. Bukas, darating ako sa inyong bahay. Pag hindi umambon. Ambon lang pala. Di ba? Yan ang mga babulaklak na salita. Alam mong kasinungalingan. Handang magsakripisyo kapag nanliligaw. Pag napag-asawa na at may anak na, hindi na makapagsakripisyo, hindi na makapagtrabaho para sa kanyang mga anak. Hindi na makapagsakripisyo para sa kanyang asawa. Hindi na mabilihan ng lipstick yung kanyang asawa kaya ang putla ng labi. Hindi man lang maibili kahit na papel Japon man lang. O kundi duman doon sa isang puno ng aswet at swete para pumula-pula. Kaya putla-putla ng labi. Yung kanyang mukha ng kanyang misis na dati nakuha niya, ang ganda-ganda, banat na banat. Ngayon yung asawa niya ay kulduroy na ang mukha. Pagkatapos kakantsawan, ano man ang bilbil mo yan, ang laki. Eh sino may kagagawan yan? Eh nakuha mo dyan na slim, batak na batak ang kanyang tummy. Talagang kahit na pirahin mo, okay lang. Eh ngayon, layer na. Ngayon, sasabihin, ay. Ganun ang mga tao Di ba? Noon nung makuha mo yan, pinipisil-pisil pa mga yung braso. Ganda na. Eh ngayon, gumanyan lang, gumaganyan na. Pag ganyan gumaganon yung laman din siyempre, sino magagagawan? Ikaw! Di ba? Buntisin mo ba naman ng 10? Hindi malusyang yan. Pagkatapos ngayon, ganyan ka na. Irresponsable ka na. At maghahanap ka na ngayon na mas sexy, mas mabango. Eh, di mo pa sexy yung asawa mo at pabanguhan mo. Diba? Ibili mo ng sapatos naman, yung matangkad. Ibili mo ng bestida. Kung wala ng tambok, patambukin mo. Paturukan mo. Dito, paturukan mo rin para paglakad.
Yung palang inahanap mo, ganyang lumakad, parang itik. Kasi yung misis mo parang baboy na. Di ba? Gano'n naman talaga kaya nga, dapat, mula noon naliligaw ka, hanggang yung may edad ka na, may mga anak ka na, kaya yung pagtanggol yung asawa mo. Handa kang mamatay para sa pamilya mo. Ano man mangyari, ibibigay mo buhay mo para sa pamilya mo. Ganoon, dapat. Magdusa ka, alang-alang sa pamilya mo. At yun ang nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ikay responsableng magulang. Mga nanay at tatay. Yan ang kailangan ng mga magulang. Di ba? Amen? Hindi naman tayo lalaki, makinig kayo. Hindi naman tayo hahanapan ng ating mga asawa kung yun lang ang ating naipon, pero nakikita naman nagsisikap tayo. Pero kung kaaga-aga pa lamang ganyan ka na, tapos wala nang hinarap kundi television, hanggang sign off na yung TV, nag-i-scan pa kung anong channel meron. Tapos sabi, anong ulam natin? Ay, salbahe. Yung Mrs. Lusyang na, amoy pinipig na. Hirap na. Pagkatapos hindi man lang matulungan sa paglilinis ng bahay. Alam nyo, hindi yan maghahanap yung mga babaeng yan kung tayo mismo nagsisikap. Kahit na kaunti yung ating idadalhin sa kanila, yun lang ang nakaya natin, masaya pa rin tayo Yun ang nadala natin Di ba? Pero kung nakikita ng mga asawa natin na hindi lamang pabaya at ang ugali po hindi pa ayos, pagkatapos bubugbugin mo pa siya, talagang magagalit sa iyo yan. Di ba? And Paul says, love your wives. Sabi ng Bible ibigin mo ang iyong asawa. Kaya sabi niya, nevertheless, let every one of you, in particular, so love his wife even as himself, and the wives see that they reverence her husband. Ano sabi niya? Sa verse 33, last verse yun ng Ephesians chapter 5. Kapag binigay niya ang kanyang buhay, yung kanyang misis, igagalang siya. Naman niya? Kaya minsan nawawala ng galang ang mga asawa nating babae because tayo may kagagawan. Hindi kagalang-galang tayo. Amen? Even in the physical rules of husband and wives, the Bible says that we are serving Christ. Kapatid, marami pa sana akong sasabihin tungkol dyan. Pero alam ko nag-i-enjoy naman kayo. Amen? Alright. So, kung tayo po ay nagmamalasakit sa ating bahay, kapatid, minsan ang problema natin, kulang tayo sa physical and emotional affection sa ating pamilya. Katulad na sinabi ko kanina, wala tayong time sa pamilya natin. Alright? Wala. Pinapabayaan natin yung ating mga magulang, yung ating mga asawa. Hindi nga natin alam kung kumain na ba, kung anong ulam. Kumain na kaya nanay ko? Ikaw ang sarap, di pa burger ka pa? Di pa pizza ka pa? Yung nanay mo, di mo nang naalala? Ano kaya, may ulam kaya nanay ko? May bigas kaya doon? Di ba? Di ba? Karamihan sa lalaki, nagpapakahirap sa buhay, at pagkatapos pag nagsweldo, uubusin sa sarili lang niya. Magaling sa barkada, maglibre sa pamilya, gusgusin ang pamilya. Kaya may mga lalaki ngayon, magsisigarilyo. Yung kanyang pinagtrabahuan, sinusunog lang ng sinusunog. Yung kanyang pinagtrabahuan, pinaglalaklak. Kasama ng kanilang barkada. Uwi sa bahay lasing. Wala ulam tayo! Sasapagay, kang ulam Pero yung pera mo, asan? Saan mo pinadala? Sa barkada, ang sarap pa ng pulutan. Yung misis mo, kahit tinapa, walang may ulam. Ang misis mo, ang amoy tinapa. Yeah. Bakit sinabi mo, Pastor, amoy tinapa, misis ko? Hindi pang kili-kili, di mo na ibili. Ni tawas nga, di mo maibili. Bakit inuubos mo lang sa sarili mong kapritsyo Di ba? Oo. Ano ba natin?
love calls for a commitment to that which is love. Commitment po yan, mga kapatid. Kapag mag-aasawa ka, dapat handa ka ron. At lagi mong isipin, mayroon kang asawa, at laging isipin mo, may pamilya ka. Huwag mong isipin yung sarili mo lang. Hindi ba niyo alam kung bakit maraming pamilya ngayon wasak? Because maraming mag-asawa, iniisip nila kanilang sarili. Yung babae may sariling buhay, yung lalaki may sariling buhay. Wala silang pakialaman. Yung anak na maiiwan, wala pang hanap buhay yan. Kaya makikita mo, yung anak niya, amos-amos dito. Bakit yung sipon sinuntok dito? Sinuntok doon. Kaya makikita mo, para may mga ganyan dyan. Pagkatapos, ang sama ng amoy, ang langsa-langsa, galing sa kainitan, galing sa lamyerdahan yung anak niya. Pero yung nanay, pulang-pula ang nguso. Di ba? Ang bango-bango, kahit 1 kilometro, amoy na amoy mo siya. Ang sexy-sexy. Yung kanyang anak, gusgusin, nang lilimahin. Di ba? Yung mga tatay, ganyan din. Bakit mukhang hindi ka tumatanda? Siguro marami kang chicks, ano? Hindi ba ninyo, yun ang trend ng mundo? Sapagkat daw ang maraming chicks nagpapabata. Kaya yung lalaki laging postura. Siguro hindi ka tumatanda kasi marami kang chicks. Ganyan. Hindi ho. Nag-aayos tayo alang-alang sa Panginoon. Nag-aayos tayo alang-alang hindi sa iba, kundi sa pamilya natin, sa anak natin, sa asawa natin. Kaya kayo mga misis, makinig kayo. Yung mga hindi nagtatrabaho, kasi nagtatrabaho, nagbibihis yan. Mga naiwan lang sa bahay. Tandaan nyo na kung anong oras darating ang mister nyo. Magpabango-bango naman kayo. Huwag naman kayo mag-amoy tinapa. Kaya kayo napapalitan, kasalanan nyo eh. Asawa ko eh. Sama ng amoy eh. Makalabas muna. Diyan ka lang muna. Lalabas muna ako. Saan siya pupunta? Doon sa mga kumikutitap na ilaw. Ay, yung mga tao naman doon, mabango lang. At ang ganda ng itsura niya sa gabi. Bakit? Aswang yun eh. Pagdating ng araw, ang pangit ng itsura. Meron din, may itsura din yung iba. Hindi ko naman linalahat. Pero kahit na anong ganda niyan, pangit yan sapagkat hindi yan ang plano ng Diyos. Ang babae, maganda sa paningin. Bakit? Talaga naman eh. Haluan mo ng ganyan, yung buhay mo, sige ka. Yung pamilya mo nga, di mo mabuhay ng ayos eh. Kukuha ka pa? Anyway, hindi lang ating pinag-uusapan ngayon. Gusto ko na mapaayos tayo mga kapatid. Amen? When husbands and wives ay narito, may commitment sa bawat isa, tandaan po natin, hindi tayo mga lalaki nag-asawa para maging slave yung babae. Pag nag-asawa ka na, sasabihin mo sa babae, ayaw na ayaw kitang lalabas sa bahay. Bakit nag-asawa ka, ilalagay mo lang sa bahay? Naging alipin? Slave? Isipin mo yan? Ang trato natin sa asawa natin? Hindi ba ninyo alam na marami mga lalaki kung tratuhin yung asawa parang bata? Sermonan, akala mo kung sinong sinisermonan nyo pala asawa niya. Hello? Minsan baliktad, yung minsan naninero mo sa tatay. Alright. When husbands and wives love each other, as Christ loved the church, they are qualified to be a parents. Amen? Amen? Tinan niyo muna yung pag-ibig ninyo sa Panginoon. Okay? When husband and wives, tandaan po ninyo na may pag-ibig ang Panginoon at steady po siya. Makikita po ninyo ang ganda ng environment ng Christian home na yan. Na pareho sila sa Panginoon. Bakit po? Mga anak, makinig kayo. Ephesians 6:1-4, the Bible says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with what? With promise. That you may go or long or well with you. At mag-enjoy ka ng long life on the earth. Mabuhay kang mahaba." Father, huwag nating imungkay sa galit ang ating mga anak. Instead, dalhin natin sila, i-train natin sila, instruction para sa Panginoon. Turuan, dalhin sa Sunday school, maging matured bilang isang Kristiyano. Turuan natin yung mga anak na maging godly. Amen? Disiplinahin natin ang ating mga anak ng ayos. Alright. Hindi ba ninyo alam na ang mga anak natin ay natututo dahilan lang sa atin? Amen? Dahil sa atin, tayo nakikita. Ang trato natin niya sa bahay. Meron niyang kasabihan ganito.
Kapag ang anak ay nabuhay sa away, matututo siyang lumaban. He learned to fight. Kita niyo yung anak mo? Paglabas, pati anak na may anak, mga bata, kapwa niya, hindi niya may express sa'yo sapagkat malaki ka at nanay ka, doon nilalabas sa kapwa bata niya. Ano niya? Kapag ang bata ay nabuhay sa takot, makikita niyo kung anong bata meron kayo. May takot din sa buhay. Okay? Walang confidence sa buhay. Kapag ang tao po, ang bata po ay nabuhay with pity or self-pity or awa sa sarili, matututo siya na laging sorry sa kanyang sarili. Napapansinin niyo yan? Kapag ang bata kulang sa pansin, paglaki niya, nagpapapansin. Kahit matanda na, papansin pa rin. KSP, kulang sa pansin. If a child lives with shame, nahihiya siya. He learns to feel guilty. Guilty. Kapag ang bata po, natuto po yan magtiis, natutong magbata, naturuan natin magtiis sa buhay na ito, matututo siyang mapagpasensya. Kapag ang bata po ay naturuan natin ng pagtanggap, sige, okay lang yang anak. Tanggapin mo kahit pangu ka, talagang ganyan ka, nakalulugod yan sa Diyos. Hindi yan maiinggit sa iba. Kahit nakakita ng tangos ng ilong, pero mas maganda yung ilong ko. Kahit duman ako saan, hindi mababangga, siya mababangga. Ano ba? At least ganun eh. Kasi naturuan mo ang anak mo na tanggapin niya sarili niya kung sino siya. Hindi na kinakailangan, sana makapagpatangos din ako. Hindi siya naiinggit. Kung ano meron siya, natatanggap niya. Amen? And then, he learns to love. He learns to love. Children, meron po silang basic needs that we must understand. Ang gusto ko po sa inyo ay meron tayong acronym nung nakalipas na pag-aaral natin, TALKED. T-A-L-K-E-D. TALK. Tango, Alpha, Lima, Kilo, Echo, Delta. TALK. Letter T, that is the acronym. Acronym TALK. Letter T, time. Time. Ito po ay gift po natin at ito po yung dapat makita natin at mahalaga sa ating mga anak ay yung time. Naunawa na ba niyo? Pauulitin ko ulit yung mga drama ng mga bata na nagwawala sa buhay. Sabi, anak, sana ko nagkulang. Lahat na lang ibinigay ko sa iyo. Kaya ako narito sa Saudi. Gawa ng gusto mahal kita. Ibigay ko sa iyo yung pangangailangan mo. Kaya yan lahat na yan ay katas ng Saudi. Ang drama ng mga magulang. Na sasagutin siyang bigla ng anak niya. Bakit? Sinabi ko bang mag-abroad ka? Itong pera mo, hindi ko kailangan. Itong ito, hindi ko kailangan. Tatay, ang kailangan ko ang iyong pagmamahal. Ang kailangan ko yung time, ang kailangan ko ang iyong kalinga. Nasaan ka nung ako may problema? Nasaan ka nung ako'y lumuluha? Sino ang magalaga sa akin? Sino ang aking lalapitan? Hindi ba wala? Kaya ba akong papagpapayapain ang pera ko? Kaya anong gagawin? Bibili siya ng kaligayahan sa ibang bagay. Kaya lalo napapariwara. Hindi ba natin alam, ang pinakamahalaga sa atin ay time para sa pamilya natin? Meron tayong dapat time sa pamilya natin. Alright? Naunawan pa ninyo? Time. Naalala yung kwento ko? Yung isang bata. Sabi niya, Daddy, bago siya matulog sa gabi, Daddy, magkano po yung sweldo ninyo? Sabi ng ama, $3 per hour. Sa piso natin, kung 40 pesos, magkano yon? 120 per oras. 120 times 8. 8 hours. 9? 960 isang araw. Sabihin natin sa Pilipino na lang, 300 per day. O 500 a day. Sabihin natin, executive. Alright. Sabi niya, bakit anak nagtatanong ka? Wala lang po.
Natulog siya. Yung tatay nag-isip. Sabi niya, bakit tinanong ako ng aking anak na kung magkano per oras ng aking trabaho? Kasi sa kanila per oras eh. Sa atin per day, di ba? Sabi niya, bakit kaya? Nag-isip siya, siguro tong anak ko may bibilhin. Alright. Pasok ulit siya sa kwarto. Nak, nagtanong ka sa akin kung magkano oras. Bakit? Gusto mo ba ng pera? Opo. Bigyan po ninyo ako ng $3. Sabi nung anak, tatay, $3 na lang pala? Oh, $3. Okay. Tapos balik na siya, tulog na yung bata. Yung tatay medyo napapahader talaga. Bakit kaya? Nagingi siya ng $3. Ano kaya may project kaya siya sa school? Kinabukasan, dali-dali, maaga, nagising yung tatay. Nak, bakit ka humingi ng $3? May project ka ba sa school? Ano kailangan mo? Bakit nahingi ng $3? Dad, bibili lang po ako ng 1 oras po ninyo. Amen. Pwede po bang pabili ng 1 oras? Naunawan niyo, kwento ko? Kasi maraming mga tao walang panahon sa kanyang pamilya. Inuubos ang panahon sa trabaho, nag-overtime, dire-diretso, kung ano pa, naghahanap patay. At nagsisira ng pamilya. Sabi niya, anong kailangan natin? Ang kailangan natin ay panahon para sa ating pamilya. Ikalawa, letter A, attention. Attention. Napapansin ninyo yung anak ninyo laging nahingi ng atensyon? Ang atensyon ay napakahalaga. Di ba? Tingnan nyo yung anak ninyo. Masdan ninyo. Pag nadapa, ayaw bumangon. Sabi nung kamag-anak, tayo ka na. Ayaw ko. Sino gusto magbuhat niyan, magpabangon? Nanay. Kasi ka na. Di ba? Atensyon eh. Kaya pag dumating yung mga kamag-anak, kakilala, pag hindi napansin ng magulang, hindi pinapansin ng anak, pag may bisita, anong ginagawa ng anak? Nagpapapansin. Pupunta sa gitna, dala yung laruan. Bakit? Nagpapapansin. Nagpapakita na kulang ka sa atensyon ng iyong anak. Naunawan ho ba ninyo ako? Attention. Letter L is listening parents. We need to listen to our children. At times, kapag ang ating mga anak ay nag-fail, nagka-problema, katulad ng sinasabi ko kanina, sa aking umaga, sinisisi pa natin. Hindi natin pinapakinggan kung ano ang problema niya. Hello? Letter na yan ay napakahalaga. Yung attention ay wala. Yung pakikinig, wala. Dapat, letter A, may encourage natin. Amen? Letter D, dapat doing right thing. Dapat gumawa tayo ng tama para sa Kanya. Alam ba ninyo na talagang ang problema natin ngayon sa ating pamilya ay wasak ang ating pamilya sapat marami tayong pagkukulang sa ating pamilya. Being with a family every day, alam po ninyo sa ating buhay bilang isang pamilya, kinakailangan po tayo gumawa ng bagay na makapagbibigay espesyal na atensyon sa pangangailangan ng ating pamilya. Sa aking panghuling pagsasalita, God ordains the family. Inordain ng Panginoon ang pamilya. At ang pamilya ay sagrado sa harap ng Diyos. Kaya sabi niya, no man put asunder. Ano man pinagsama ng Diyos ay hindi pwede paghiwalay ng sino man. Hindi pwede kayong magkaroon ng legal separation. Hindi pwede kayong magkaroon ng annulment of your marriage. Kahit ma-annul kayo, kahit may legal separation kayo, hindi ibig sabihin, malaya na kayong mag-asawa sapagkat hindi pinapayagan ng Diyos. Sa batas ng tao pwede, pero sa batas ng Diyos ay hindi. That's why ang ating bansa ayaw ng divorce. Bakit? Sumusunod tayo sa batas ng Diyos. Mga kapatid, ang tunay na pamilya ay pamilyang develop at naglilingkod na masaya sa harap
ho ng Diyos. Pamilyang papunta sa church, pamilyang nagsasaya sa gawain ng Panginoon. O anong saya na kapag ang tatay narito, nagpupuri sa Panginoon, ang nanay narito, ang mga anak ay narito, nagsisipagsamba sa gawain ng Panginoon. Di ba ang sarap tingnan at ang saya sabay-sabay yung mga mag-anak nagpupuntahan dito? Parang nakakalungkot, darating si tatay mag-isa. Darating yung anak. Darating yung misis. Bakit hiwa-hiwalay itong mga ito? Ito magkakaaway. Iba ang sarap ba'y makita mo yung tatay, yung nanay, yung bunso, yung dala-dala nila. Basta pastor, ang saya. Hindi yung pagdating ng tatay. Yeah. Pagdating nung asawa. Kamusta ka? Nanunuli sa mga nguso. Parang hindi magandang tingnan, ano? Di ba? Nasa simbahan na. Kasi anak. Parang hindi magandang tingnan. Parang sarap nung tingnan yung mag-aasawa, mga asawa. Kahit tulad yan, magkakatabi yung mag-asawa, magkatabi yung mga anak kasama niya, kahale-halera. Parang ang sayang tingnan, ano? Nakita mo yung anak kumakanta, yung tatay kumakanta, yung anak ay gumagawa. Parang ang gandang tingnan. Ang gandang tingnan. Diba? Amen? Ang sayang pamilya. Pamilya nagsasama-sama. Mga kapatid, may kasabihan lagi nakikita sa slogan. A family that prays together stays together. Ang pamilyang nanalangin sama-sama ay nananatiling sama-sama. Diba? Walang pinakang masaya at pakiramdam na ikay nagtagumpay kapag buo ang iyong pamilya. Ayaw ng Diyos na sira ang ating pamilya. Tatay, manindigan ka bilang isang responsabling ama ng iyong mga pamilya, ng iyong pamilya, ng iyong mga anak, ng iyong asawa. Amen? Ikaw, tatay, dapat provider ng iyong pamilya at ikay handang mamatay para sa iyong pamilya. Ano man mangyari sapagkat ikaw ang tatay. Ikaw yung macho. Ipakita mo na magaling ka kung macho ka talaga. Diba? Nanay, ipakita mong responsable kang magulang sa iyong mga anak. Mga anak, ipakita mo rin na marunong kang maggalang at gumalang sa nakatatanda. At marunong kang sumunod sa dapat sundin mo. Alam po ninyo nung kapanahunan ho natin, pag wala ang tatay, wala ang nanay, ang lumalabas na magulang, yung panganay. Kaya ang panganay, huwag mong bibiro-biruin, sasapaking kanyan. May power yan eh. May authority yan. Tumatayo yan. Na padre ni pamilya. Pag wala ang magulang, responsable yan sapagkat siya yung panganay. Eh ngayon sa panahon natin, panganay, bunso. Ang masaklap nan, may asawa ka na panganay, may asawa ka pa, may bunso ka pa. Yan ang masaklap dyan. Diba? Naman yung ibig sabihin ko? Ganun nung araw eh. Mahalaga ang pamilya sapagat ang pamilya ay sagradong tinayo na institusyon ng Diyos. Kaya pakabanalin natin at pakasagraduhin natin ang ating pamilya. Kaya kung ikayang people nag-iisip magpamilya, umupo ka muna at magbilang ka at mag-isip ka kung kaya mong itayo ang iyong pamilya. Sabi ng Panginoon. Naunawa ninyo? Hindi ito bara-barang suntok. Hindi ito suntok sa buwan. Kaya kailangan ng bawat hakbang tiyak at sigurado saan ka pupunta. Naunawa na ba ninyo? Bawat hakbang sigurado. Hindi yung lakad dito, lakad doon. Madadapa ka niyan. Madadapa ka niyan. Kailangan pag lumakad ka, sigurado. At yung bigat mo ay laging balanse. Pag sumunto ka, sigurado, tama. Hindi yung suntok hangin. Kailangan sure ball. Kung saan mo gustong patamaan, doon talaga tatama. Hindi yung susuntukin mo rito, dito tumama. Susuntukin mo dito tumama. Kaya walang tama kang ayos eh. Pamilyang wala sa tama.
Mula sa tatay ang nanay, wala sa hulog. Kung sa karpintero, wala sa eskwela. Hello. Hello. Kapatid, last word, ang pamilya ay sagradong tinayo ng Diyos. Ang pamilya ay banal sa harap ng Diyos. Kaya kung ikay may pamilya, pangatawanan mo. Kaya kung ikay nagpaplanong magpapamilya, pangatawanan mo. Amen? Ito'y hindi laro. Ito'y seryosong bagay. Ang pagpapamilya. Ang pagpapalaki ng pamilya. Hindi ito sabi ng matatanda na parang isang kanin na isusubo at pag nainita ka, iluluwa mo. Ito'y papasukan mo na walang labasan. Entrance lahat, walang exit dito. Kaya pag nagpakasal ka, sasabihin mo, for better, for worse, for sickness and in health, till death do us part. I love you for life, forever, truly ever. Di ba? Kahit ano pang tawag mo dyan. Dapat yan, ganon. Amen. Ang pag-aasawa isang commitment. Hindi po kontrata. Hindi po marriage kontrata na nag-i-expired. Kaya binago ngayon ng National Statistics Office, marriage certificate. Bakit? Contract daw. Parang nag-i-expired lagi. Kontrata May kondisyon. Mamahalin kita kung mahal mo ako. Mabait ka sa akin kung mabait ka sa akin. Mabait din ako sa iyo. Pag salbahe ka, sasalbahinin kita. Walang pag-ibig ho yun. Ang pag-ibig, mapagpainuhod at maunawain at mapagtiis ang bawat isa. Nagmamahalan at masayang tahanan ang plano ng Diyos. Kaibigan, kapatid, kung hindi ka masaya sa marriage life mo, ipa-repair mo sa Panginoon ang buhay mo. Amen? Kung problema mo yung asawa mo, ilapit mo sa Panginoon. Kung problema mo yung anak mo, ilapit mo sa Panginoon. Anak, kung problema yung tatay mo, ilapit mo sa Panginoon. Anak, kung problema ang nanay mo, ilapit mo sa Panginoon. Iiyak mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, baguhin mo ang tatay ko. Lord, baguhin mo ang nanay ko. Lord, baguhin mo ako mismo. Para makasunod sa iyo sapagkat ang pamilya isang sagrado. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Narito po kami, Panginoon. Alam po namin ang pag-aasawa isang sagrado at seryosong bagay, Panginoon. Kaya bago po, Panginoon, pumasok sa ganitong sitwasyon ng mga kabataan, kanilang pag-isipan ng gusto. Gayon din po, Panginoon, ng mga adults na narito na sa ganitong estado, pag-igihin na po nila ang kanilang buhay bilang isang may pamilyang tao, Panginoon, at maging responsable na tatay, maging responsableng nanay, Panginoon. Kaya tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa. Kayong siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, dalangin ko, Diyos, na kayong siyang kumilos mula sa oras pong ito sa bawat anak niyo. Pangunahan niyo po, Panginoon. Kung meron po sa aming kalagitnaan na may mga suliranin sa kanilang pamilya, maaring sa tatay, maaring sa nanay, maaring sa anak, maging sa kanino man, Panginoon, sa kanyang biyanano, kanino man sa manuga, kahit anin man, Panginoon, na membro ng pamilya, kausapin niyo, Panginoon, sa mamagitan ng iyong banal na Espiritu sa oras pong ito. Kayo ang siyang manguna, Panginoon, sa bawat isa. Ito po yung aking dalangin sa ngalan na Jesus. Lahat po tayo na kayo, lahat tayo kapikit. Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo dito sa harap, makipag-usap sa Panginoon. You just come and talk to God. Kneel down and talk to God. Lord, gusto ko po na masaya at maayos ang aking pamilya. Gusto ko po, Panginoon, na maayos ang aking pamilya. Gusto ko pong mapanatili na maayos ang aking pamilya. Makipag-usap ko sa Panginoon. Makipag-usap ko sa Panginoon. Kaibigan, kapatid, ang pamilya isang sagradong institusyon na itinayo ng Diyos, na nais ng Diyos na ikaw na may pamilya ay maging masaya sa harap ng Diyos. Ikaw na may pamilya, maging responsableng anak ng Diyos. May problema ka ba sa magulang mo? May problema ka ba sa anak mo? May problema ka ba sa biyanan mo? Ano ba ang problema mo patungkol sa pamilya?
Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon at makipag-usap sa sandaling ito? Kausapin mo ang Panginoon sa may team na panalangin. Makipag-usap ka sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyo po mga anak na narito sa inyong harapan. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan sa oras pong ito. Dalangin ko po, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, ang kanilang tahanan. Maging masayang tahanan, nakalulugod sa inyong harapan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ano man, Panginoon, ang kanilang ilinapit, Panginoon, katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa oras pong ito. Wala po akong ibang dalangin, Panginoon, kundi ang bawat anak po ninyo ay may isang tahanang masaya at naglilingkod, nagpupuri sa inyong banal na pangalan, Panginoon. Kaya inihiling ko, Panginoon, na kung may pamilyang buo, wasak ngayon, buuin niyo po, Panginoon, at kung may buo, lalo po ninyong buuin sa pagmamahalan at pagdadamayan, pagtitinginan at pagmamahalan sa isa't isa, O Diyos, na magsama-samang naglilingkod, nagpupuri, Panginoon, sa inyong harapan. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa na narito sa inyong harapan. Katagpuin niyo po, Diyos, sa kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Yung may problema sa ama, sa kanilang tatay, Panginoon, dalangin ko na kayo ang tumugon sa kanya. Ang may problema sa kanyang nanay, may problema sa kanyang binan, may problema sa kanyang anak, sa pamilya, anuman, Panginoon, ililalapit ko po, kausapin niyo po, katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Mahal namin Banal na Espiritu, pangunahan niyo po ang bawat isa. Anuman po ang kanilang mga dalahin, suliranin sa oras pong ito. Pagpalain niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po, Diyos. Mahal namin Banal na Espiritu, manguna po kayo sa amin. Sapagat ang lahat pong ito ay aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.